trusted friend ko from Rappler at magaling na investigative reporter rin ito. Ito yung binanggit ko sa inyo doon sa vlog natin ukol kay Janet Lim Napoles. Siya yung nag-expose itong issue ni Janet Lim Napoles. Matagal na natin hinintay itong ganitong klaseng balita. At ngayon, dumating na yan. Yung balita na si Royina Garma, former PCSO head and police officer and girlfriend daw according to Mon Tulfo, girlfriend ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang ibig sabihin yan, gumalaw ang Marcos administration, yung sinasabi ni Presidente, weak Marcos administration, gumalaw ang Marcos administration, humingi kay Lolo Donald Trump na i-deport na ito si Royina Garma, at ang pag-deport nito, pero na pre-trial hearing sa International Criminal Court. At ngayon pa lang, sinasubmit na yung pangalan ng mga witnesses ng prosecution team. So nakikita nyo ang timing. Hindi kaya ang pag-uwi, pag-deport ni Royina Garma is intended to prepare her para mag-testify sa the Netherlands? Kung ganyan ang mangyari, iyak si Duterte. Iyak si Duterte kasi ito, di ba, siya yung nag-orchestrate para mamapatayin yung dalawang Chinese. Siya ang nag-produce ng pera para sa reward money. At siya rin kagrupo ni Bongo. Bongo wing siya. At saka yung si Leandro, yung Iglesia ni Cristo, na under sila kay Bongo, hindi sila under kay Bato. Pero sila nagpo-produce ng pera. So, yan ang posible mangyari dyan. Kaya itong si Royina Garma, palit daw kay Kibuloy. Galing mo si gandang anggulo yan baka yan rin ang mangyayari Okay yan. Andali. Royina Garma is expected to arrive tonight with United States police escorts. Tonight. Kaya hindi ko na pwede ipabukas itong balita. Garma will be turned over to the Bureau of Immigrations. In November 2024, DOJ asked the Bureau of Immigration to facilitate her return after she and her daughter were stopped by U.S. officials, CBP in San Francisco. She applied for U.S. asylum in November 2024. As of April to June 2025, Counsel and DFA updates still describe the case as pending in the process. So in April 2, 2025, initial hearing was canceled with no reset date. So ibig sabihin, either na turn down yung yung asylum niya, or meron siyang agreement entered into with the Marcos administration na tutulungan niya si Marcos administration, si President Bongbong Marcos or Marcos administration to pin down Duterte sa crime against humanity. Kasama na rin kay Vice President Sara Duterte, Bongo, Bato de la Rosa at iba pa, mga cooperators nila. So sana yan ang mangyari. Kaya siya pinauwi na forthwith, tonight, forthwith, ay para later on, i-escort rin siya papunta sa The Hague in time for the September 23 pre-trial
pre-trial hearing. At siyempre, kung ganyan ang mangyari, iyak na yan. Si Duterte, iyak na yan. Si Sara, iyak na yan. Si Bato de la Rosa. So, because top official talaga si Royina Garma. Top official talaga para mag-testify laban kay Duterte. Ni interim release, hindi mabigyan, pati anuman kwan, kung malakas ng kaso, pero mas lalong lalakas kung mag-testify si Royina Garma. Please, tinanong natin kung may news na ba sa ibang news network. Meron sa ABS-CBN. ABS-CBN, just in, posted 26 minutes ago. Just in, Royina Garma, the former PCSO manager who sought asylum in the US after exposing drug war abuses, returned to the Philippines on Sunday, September 6, the Bureau of Immigration confirmed. Andito na. Garma arrive at NAIA terminal at 6:50 p.m. via PR 113 from Los Angeles, California. Full story in comment section. Ay, it's true. And she's here. Welcome back. Exclusive pa rin, former PCSO Chief Royina Garma arrived in the country escorted by US agents. Welcome back, madam. Welcome back. Eto na. Uy, pumayat si madam. Mahirap talaga. Yung American food naman, kahit ako, hindi talaga ako pwede tatagal sa Amerika. Hindi talaga. Mahaba ako dyan, mga 1 month. Hindi ko talaga, kahit marami dyan mga Thai restaurant at Japanese restaurant at mga Filipino restaurant, iba pa rin ang Pinas. Garma arrived at NAIA Terminal 1, 6:50. Nakasuhan kasi siya for murder and frustrated murder. Wala siyang choice. Kaya siya tumakas, nakasuhan siya for murder and frustrated murder complaints for the death of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga dahil nga sa away nila dyan sa illegal gambling activities ni Duterte, ng mga Duterte. At kasama respondent sa kanya si National Police Commissioner Edilberto Leonardo at si Jeremy Kausapin, Santi Mendoza, and Nelson Mariano. Siguro sa PCSO ito. The case was reopened following Mendoza's testimony before Quadcom. Yun. At yun, kwan naman ito pang kwan, isa taga kwan, inamin na yun, napakinggan, napanood natin yan. Inamin itong kasama nila sa pumatay kay Barayuga na inamin na sila nga ang gumawa ng plano para patayin si Barayuga, kasi si Barayuga gusto na pumunta sa media para i-bulgar yung pangkatiwalian nila sa PCSO. So yan, confirm. Okay, welcome back. So may kaso siya, murder. Non-bailable yan. Non-bailable yan. So, anong choice niya? Ang choice niya, mag-cooperate na lang sa Philippine government at baka mag-turn state witness at mag-testify laban kay Duterte. Yan na lang choice niya. Yan na lang choice niya. Ang nag-file pala sa kanya ng murder and frustrated murder ay ang National Bureau of Investigation mismo. Okay? So sige, yan na. At least happy tayo na it turned out to be true. So sige, hanggang dito lang tayo.